Hello po. Magandang hapon po sa bawat isa. Yan. Sige nga po, batiin nga po natin ang mga katabi natin. Yan. Sino dito pag usapang blessings na sinasabi natin, ako, anak ako ng Diyos. Pero kapag usapang trials na sinasabi, Lord, kapitbahay lang ako, napadaan lang. No? Kapag trials na yung pinag-uusapan, ayaw natin. Pero pag blessings, nangunguna pa tayo. No? So ang ating key verse for today is matatagpuan sa John chapter 1 verse 12. Sabi po dito, "But to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God." Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Our Father in heaven, O Lord, maraming salamat, Lord, sa opportunity na to, Lord, na binigay niyo sa akin. Una-una, Lord, na makapagsalita, Lord, ng iyong salita, O Lord, at may bahagi ito. Maraming salamat din, Lord, sa buhay, Lord, ng bawat isa na narito. At mga kapatid po namin, Lord, na papunta pa lang ho sa dakong ito, Lord. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, O Lord, na makarating, Lord, ng ligtas dito, O Lord. Pati na rin po, Lord, ang aming mga kapatid na nakakaranas, Lord, ng karamdaman, Lord, ikaw po magpagaling sa kanila, Lord. I-heal niyo po sila, Lord, in Jesus' name, O Lord. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin sa iyo, Lord, lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat po yung makakaupo na. Ayan. Alam nyo, may nakita akong bata sa mall. Itong bata na to, umiiyak ng sobrang lakas. As in, sobrang lakas. Sabi ng nanay niya, "Anak, tumigil ka na, nakakahiya." Alam niyo yung sabi ng bata, "Hindi ako titigil. Ayokong tumigil. Karapatan ko to. Anak ako. Anak mo ako. Hindi ako titigil." No, grabe yung confidence ng bata. Hindi siya takot mapahiya. Hindi siya takot mapagalitan. Kahit umiyak siya na sobrang lakas doon. Bakit? Bakit kaya hindi siya takot? Kasi alam niyang anak siya. Alam niya sa sarili niya na anak siya. Pero minsan tayong Christians, tayong mga believers, mas mahiyain pa tayo kaysa dun sa bata na yon. Nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Nahihiya tayong mag-pray. Takot tayong magkamali. Hindi dahil wala tayong ama, kundi dahil hindi pa natin naiintindihan ng lubos ang tunay na identity natin. Kaya today, pag-uusapan natin, mga kapatid, ano ba talaga ang ibig sabihin na tayo ay children of God? Ulitin ko lang po, basahin po natin sa John chapter 1, verse 12, "But to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God." Mga kapatid, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi reward.
Hindi po ito reward. Hindi rin po ito medal. Hindi rin to bonus. Ito po ay isang regalo. It's a gift. Hindi sinabi, just a verse, to those who behave well. Meron ba dyan? Wala. Hindi rin sinabi na to those who never failed. Kasi parang ang hirap nun. Ang sabi dyan, to those who believe in His name. Ay na sinabi dyan, malinaw na malinaw sa talata. To those who believe in His name. Meaning, hindi ka naging anak ng Diyos dahil mabait ka. Naging anak ka dahil mabait si Jesus. Hindi dahil mabait ka. Dahil mabait si Jesus. Kaya kung mapapansin nyo sa Ephesians chapter 2, verse 8, ito pong sinasabi dito. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. Many believers are tired. Yung tipong pagod na pagod talaga sila. Kasi feeling nila, kailangan muna nilang maging perfect bago sila mahalin ni Lord. Maraming believers, ganun ang thinking. Kailangan muna nilang maging mabait bago sila mahalin ni Lord. Pero mga kapatid, you don't behave to become a child. You behave because you are a child. Hindi ka nagwo-work para tanggapin, mga kapatid. Ito ang magandang balita. Dahil tinanggap ka na, dati pa. Amen. Baka akala mo dahil hindi ka pa mabait ngayon, hindi ka tinatanggap ni Lord. Dahil baka inisip mo dahil puro ka kasalanan, hindi ka minamahal ni Lord. Pero mga kapatid, dati pa, tinanggap ka na niya. Point number 2. Children, not slaves. Sabi sa Romans chapter 8, verse 15, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Maraming Christian saved, pero slave pa rin yung mindset. Ulitin ko, maraming Christian saved, but the mindset is slave pa rin. Nagpe-pray sila na parang laging takot. Lagi nilang sinasabi sa prayer nila, Lord, baka galit ka. Lord, baka hindi mo na ako mahal. Mga kapatid, God is not our boss. Hindi siya boss.
Siya ay Ama. Ama nating lahat. A slave ay takot sa punishment. Tama? Pero ang anak, confident sa pagmamahal. Kapag nagkamali ang anak, anong ginagawa? Mas lalong umuuwi. No? Kasi alam niya, anak siya. Pero tayo, pag nagkakasala tayo, lumalayo tayo sa Diyos. Pag meron tayong nagawa, lumalayo tayo lalo sa Diyos. Ayaw na natin umuwi. Maalala nyo sa kwento ni Adan, nung nagkasala siya, ginawa niya, nung narinig niya na yung yabag, na presensya ng Panginoon, nagtago rin siya. Natatakot kasi siya eh. And tayo, ganun din. Natatakot tayo dahil nagkamali tayo. Pero mga kapatid, tandaan nyo, kahit ilang beses ka pa nagkamali, kahit paulit-ulit pa, paulit-ulit ka rin minamahal ng Diyos. At paulit-ulit ka pa rin pinapatawad ng Diyos. Hindi niya sinabi sa'yo, o Pastor Vince, last ka na. Evicted ka na. Last na mali mo na lang, nakaka-900 ka na. Hindi. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ulit-ulit tayong pinapatawad. Amen. Sabi ko nga, pag tayo nagkakasala, lumalayo tayo sa Diyos. Why? Because we forgot we are children. Mga kapatid, the gospel says, you are sons and daughters. Children have access. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kung mapapansin nyo, ang ginamit dyan is confidence. Hindi fear, hindi shame, kundi confidence. Imagine mo ang isang palace. Sa palace, of course, they have guards. And also, they have protocols. Pero pag yung prince na ang naglakad doon, dire-diretso lang. And that's you. Hindi ka bisita. Prayer is not for begging. It is access. Mga kapatid, hindi ka stranger, kundi anak ka. Hindi ka dayuhan, anak ka. Hindi ka bisita, anak ka. Kaya sabi ni Jesus, when you pray, say, Our Father. Hindi niya sinabing, our boss, our master,
Sabihin natin, our Father. Dahil ama natin siya. Amen? Children reflect the Father. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Church, identity produce lifestyle. Similang ba? Sir, pwede mo yung tissue. Rating ko, church, identity produce lifestyle. Hindi tayo nagbabago para maging anak. Nagbabago tayo dahil anak na tayo. Kung ang ama, excuse me lang. Kung ang ama ay loving, we grow in love. Kung ang ama ay holy, we grow in holiness. Hindi instant ang maturity. It's a process. Sabi nga ni George Ladd, the kingdom of God is already here, but not yet in fully. Ganon din sa atin. You are already a child, but you are still growing. Nasa proseso ka pa. Maturity is not instant. Hindi biglaan. Dahil alam naman natin lahat na ayaw ni God ng shortcuts. Children have inheritance. Point number 5. Sabi sa Romans chapter 8 verse 17, now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Church, hindi ka spiritually poor. No. May inheritance ka. Meron. Anong inheritance mo? Eternal life. Una pa lang, the presence of God. Authority in Christ. Future glory. You have inheritance. Pero maraming Christian pa rin na parang beggar. Lord, pwede mo ba akong mahalin? Lord, pwede mo ba akong gamitin? Parang lagi nang lilimos. Mga kapatid, you are not outside. You are inside the house. Nasa loob ka. Because the enemy wants you to forget this.
Because if you know who you are, kapag nalaman mo kung sino ka talaga, you will walk with authority. At ayaw niyang mangyari yun. Kaya ang gusto ng kaaway, makalimutan mo to. Hindi na dumapo mismo sa isipan mo. Dahil pag nalaman mo who you really are, you will walk with authority. At ayaw niya mangyari yun. Children are disciplined, not rejected. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 6, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Kapag may trials tayo, iniisip natin pinaparusahan tayo ng Diyos. So dito nag-iisip ng ganon. Ako lang ba? Ako, nag-iisip ako ng ganon. Paano ginawa niyo para hindi niyo maisip yun? Share niyo naman. Na every time na nakakaranas tayo ng trials, we are thinking, pinaparusahan tayo ng Diyos. Pero mga kapatid, it's a big, big no. Discipline is a training. Ang tatay, nagko-correct dahil mahal niya. Tama? Kaya tayo kino-correct ng mga magulang natin. Kaya tayo napapalo ng walis tingteng, ng hanger, ng ano pa yung madalas sa pampalo sa inyo? 2x2? Grabe naman yun, 2x2. Bakal, may pinalo ba dito ng bakal, baseball bat? Parang gusto na lumpuhin eh. Kaya tayo kino-correct ng mga magulang natin dahil mahal nila tayo. Ayaw nila na makalakihan natin yon. Pag sa mga babae ata, kinukurot sa tagiliran eh. Paano ba kayo pinapagalitan ng magulang nyo? Sa lalaki kasi brutal eh. Talagang palo kung palo eh. Kahit maglagay ka ng karton sa binti mo, ramdam mo pa din eh. Kahit dayain mo, mararamdaman mo pa rin eh. Naalala ko nga dati, nung bata ako, grade 1, sumama ako sa mga pinsan ko, nagbote dyaryo kami. Nanguha kami ng bote sa basurahan. Grade 1 ako nun ha. Tapos hindi ako nakapasok sa school. So inanay ko, hinanap ako ng hinanap hanggang sa natagpuan ako. Nandun na kami sa ilog nun, nililinis na namin yung mga boteng nakuha namin para ibenta eh. Pag uwi namin sa bahay, may naka-ready na doon. Pipili na lang ako. Tatlo naman yung pagpipilian ko, asin, munggo, at sinturon. Una kong pinili, munggo. Kasi bilog. Alam ko, hindi masakit eh. So, luhod ako. Sabi ko, ma, ayoko pala nito ma, yung asin na lang. Mas masakit pala yung asin. Hanggang sa nauwi ako sa sinturon, di na pagdaanan ko yung tatlo. Imbis na isa lang, nadaanan ko yung tatlo eh. Bago kasi isip eh. Pero hindi dahil para parusahan ako, kundi para itama ako. Ganyan rin.
ang ating Ama. Kung nakakaranas tayo ng trials, hindi para parusahan tayo, kundi para itama tayo. Kasi God is preparing us. Ayaw naman niya na pag dumating ka sa dapat na nasang ka, at kapag nakaranas ka ng matinding trials, mag-collapse ka. Bumagsak ka. Umayaw ka uli. Kaya kung sino dito nagsasabing hindi sila mahal ni God, may trials ka bang naranasan sa buhay mo? May problema ka bang napagdaanan? Kung wala, baka nga, pero napakalabong mangyari. Na wala kang pagdaan ng problema. Kahit nonchalant ka, kahit na ikaw na yung pinaka-nonchalant na tao, God is disciplining you. Because if God corrects you, it means you belong. You are belong. Pain is not rejection. It's a formation. Ulitin ko, pain is not rejection, it is formation. Pino-form tayo. Hindi tayo nire-reject. Baka akala natin, paulit-ulit tayong nire-reject ni Lord. O baka naman, paulit-ulit tayong pino-form ni Lord. Isang kapag nakakaranas tayo ng matinding problema, hinahanap natin yung comfort sa makamundo. Dito sa mundo, hindi natin hinahanap kay Lord. Hindi natin hinahanap si Lord. Why? Because our thinking still, our mindset is slave. Slave ng takot. Kaya, dito sa part 7 natin, or point number 7, children are sent. Sabi sa John 20, verse 21, again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Hindi lang comfort ang pagiging anak. No. It is a mission. Hindi natatapos kapag nalaman mo na anak ka. Alam mo, tapos na. Hindi pa dyan natatapos yan. Meron pa tayong mission. Papadala ka pa ni Lord sa isang mission. Ano itong mga mission na to? You are sent, una-una sa family mo. You are sent to your workplace. Parang training ground mo yan. You are sent to your school. You are sent to your community. May mission tayo mga kapatid. Hindi natatapos sa yung tipong alam na natin na tayo ay anak, sinave tayo ni Jesus,
Hindi pa doon natatapos yun. May mission pa tayo. Kaya mga kapatid, ang mundo is waiting for the children of God. That's why the world is waiting you. Naantay ka. Ayan yung mga grounds mo or pwede mo maging mission field. Your family, workplace, school, community. Yan yung mission field natin. At hindi kakaunti yan. Kaya, ang mundo, inaantay tayo. Kailangan natin maging army ng kingdom ng ating Panginoon. Tayo mismo ang army ng kingdom ng ating Panginoon. You, ikaw mismo. Hindi lang para mabuhay tayo dito, kumain 3 times a day, magsangyup, mag-shopping. Hindi lang yan ang buhay natin dito. We have a mission. Hindi lang mission ng pastor. Hindi lang mission ng bishop. Kundi mission nating lahat na anak. That's our common mission. To share the gospel to all nations. Hindi lang ito mission ng pastor. Mission natin lahat. Kaya the world is waiting for the children of God. Mga kapatid, let me end with this. The greatest tragedy is not sin. It's not sin. Hindi po yan. It is forgetting who you are. Yung makalimutan mo kung sino ka talaga. Ulitin ko, the greatest strategy is not sin. It's not sin. It is forgetting who you are. The prodigal son suffered, not because he lost his father, but because he forgot his identity. But when he returned, the father said, "This is my son." So today, mga kapatid, God is not inviting you sa religion. He is inviting you to relationship. Relasyon natin sa Panginoon. Relasyon natin sa Ama. It's not all about religion. Kung ano yung relasyon natin sa ating Ama. Close ba tayo sa ating Ama? O tayong palaging nahihiya? Mga kapatid, tandaan nyo, alam ng Diyos lahat. He knows everything. Wala kang dapat ikahiya sa Kanya. Kaya walang reason para mahiya tayo sa ating Panginoon.
Ang gusto ng ating Panginoon, magkaroon ng intact na relasyon sa Kanya. Yung tipong araw-araw tayo nakikipag-usap sa Kanya. Through prayer. Kung nagagawa natin na makipag-usap araw-araw sa mga kaibigan natin, kaya rin natin gumawa ng paraan para makipag-usap ng araw-araw sa ating Ama. Stop living like a slave. Tigilan mo na ang mamuhay na parang isa kang slave. Laging takot. Laging nangangamba. Parang laging walang tiwala. Walang faith. Start living like a child. Dahil anak tayong lahat. Sabi nga nila, anak tayong lahat since day one. Stop begging for love. Dahil kahit kailan, hindi nabawasan yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kung paano kanya minahal dati, ganun ka pa rin niya kamahal hanggang ngayon. Kahit paulit-ulit ka nagkakamali, ang dami mong failures last year, ganun pa rin yung pagmamahal niya sa'yo. Start receiving it. Because you are a child of God. Ulitin ko mga kapatid, you are a child of God. Anak ka ng Diyos. Hindi ka bisita. You are a son and daughters. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, if you feel far from God, if you feel unworthy, if you feel or if you failed many times, the Father is calling you. Our Father is calling you. If you want to come back to your identity as a son and daughter, lift your hand. Taas natin yung kamay natin. Kung gusto nyo manumbalik sa totoong identity mo bilang isang anak ng Panginoon. Kung nakalimutan natin ang totoong identity natin, na tayo'y anak ng Diyos. Lift your hand. Let us pray. Okay, let's bow our head. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father, thank you. Thank you, Lord. I am your child. I receive your love, O Lord. Today, O Lord, mamumuhay ako, Lord, na parang isang anak mo. Hindi na natatakot, O Lord. Hindi na nahihiya. Kundi iaangat ka na, O Lord.
namumuhay ako, Lord, ng parang isang anak mo, Lord. Dahil tunay mo akong anak ko, Lord. Guide us, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa eternal life. Hallelujah. Tawarin niyo rin kami, Lord, kung nagkakasala kami, Lord, sa aming isip, sa salita, at sa gawa, O Lord. Kung nakalimutan namin, Lord, ang aming totoong identity. Kaya ngayon, Lord, binabalik namin ang totoong identity namin bilang isang anak mo, Lord. And I know, Lord, we know, Lord, that this is not the last, O Lord, that we have still a mission to finish, O Lord. Bilang isang anak mo, meron pa kaming mission na dapat gampanan, O Lord. At sa mission na yun, O Lord, gabayan mo kami at alam namin, Lord, nakasama ka namin doon. Sa lahat ng hamon namin, Lord, sa buhay, O Lord, we know, nandun ka. Ikaw ang nagsisilbing kalasag namin, O Lord, sa lahat ng hamon namin sa buhay. And we thank you, Lord, sa lahat ng trials na pinagdadaanan namin. Because you correcting us, O Lord. Tinatama mo kami, Lord. Maraming salamat din, Lord, sa pagmamahal mo na hindi nagbabago. Hallelujah, Lord. Nabalik namin sa iyo, Lord, lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na amen. Amen!